lahat, muli, blessed morning to all of us. Amen. And ganoon din po sa ating mga new visitors. I would like to acknowledge, praise the Lord. Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon is, why could we not cast it out? Why could we not cast it out? Sa Tagalog version nito is, bakit hindi namin iyon napalayas? Mark chapter 9 verses 14 to 29, yan po ang ating main text, and ating pong babasahin muna. Sundan nyo na lamang po sa ating screen. Sabi dito, nang dumating sila sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao sa kanilang paligid, at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin siya. Sila'y kanyang tinanong, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y alihan nito, ibinubuwal siya, nagbububula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya ay naninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya sa akin. At dinala nilang batang lalaki sa kanya. Nang makita siya ng espiritu, agad nitong pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal nang nangyayari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Madalas na siya inihagis dito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumarating, na sama-samang tumatakbo maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu na sinasabi, ikaw napipig at binging espiritu, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya. Pagkatapos magsisisigaw at lubhang pagisayin ng bata, lumabas ito at ang batay naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabing, siya'y patay na. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? Why could we not cast it out? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Hiniling ko na kayo muna ay magsitayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng pag-ibig at awa. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay yung pinuklod, tinipon upang magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay dakilain, papurihan, sambahin. At ganoon din po makipag-fellowship na naman sa bawat kapatiran. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang iyong mensahe ay magkaroon ng benepisyo sa bawat makikinig, Panginoong Diyos. Itago mo po ako sa iyong likuran upang ikaw, ang iyong mga salita, ang siyang makita, Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli, lalong-lalo na sa kalinisan, kapatawaran, at ganoon din po sa pakikibisan ng iyong banal na Espiritu sa lugar na ito. Lahat ng gawa ng kaaway, in the name of Jesus, hindi po mananaig sa loob, sa labas ng room na ito. Lahat na ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak, namin Panginoon tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Inuulit ko yung aking ibabahagi sa inyo. Why could we not cast it out?
Sa Tagalog version, bakit hindi namin iyon napalayas? Hindi magpalayas ng kapatiran, ha? Okay. Ang tinutukoy ng mga alagad ng Panginoong Hesus dito ay ang masamang espiritu na umalipin sa batang lalaki. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang recorded sa Mark chapter 9 verses 40 to 29 na ating main text ngayon, kundi pati sa Matthew chapter 17 verses 40 to 21 and Luke chapter 9 verses 37 to 45. Na itong tatlong aklat na ito ay tinatawag na Synoptic Gospels. Kasi marami silang nilalaman na magkakaparehong istorya o pangyayari. Kaya mas magandang basahin nyo rin sa Matthew and Luke para magkaroon ng kumpletong larawan dito sa ating pinag-uusapan. Ito ay isang nakakahiyang karanasan para sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Dahil sinusundan sila ng napakaraming tao at nang makaharap nila ang batang may masamang espiritu at sinubukan nilang palayain siya mula sa kanyang demon possession, ngunit wala silang kapangyarihan o kakayanan dito. Hindi nila mapalayas ang masamang espiritu doon sa bata na kakapaawa. Siguro kung may nambubuli lang doon, sasabihin nila, wala pala kayo eh. Hindi kaya ng powers nyo. Nasaksihan ng lahat yan. Ang kanilang pagkalito at kahihiyan. Kaya lumapit sila ng palihim sa Panginoong Hesus at magtanong, bakit hindi namin ito mapaalis ang masamang espiritu? Why could we not cast it out, the evil spirit? Tingnan natin ng mabuti ang pangyayaring ito, ang mga alagad at ang tanong na kanilang itinanong sa Panginoong Hesukristo. Okay, unang bahagi natin mga kapatid. Una, tingnan muna natin ang sitwasyon na kanilang kinaharap. The situation they faced. Nakaharap ng mga alagad ng Panginoon ang isang batang lalaki na may masamang espiritu o inaalihan ng isang demonyo. At anong klaseng espiritu ito? Isang espiritu na ginagawang pipi o mute ang isang tao. Mark chapter 9 verse 17, sabi dito, at isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. That time, ang unang humarap sa batang lalaki na may masamang espiritu ay ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Karaniwan na yung demon possession o sinasapian ng masamang espiritu noong mga panahong yan. Ganon din naman sa ating kapanahunan ngayon. At katunayan o sa realidad, ang sitwasyon na kinaharap ng mga alagad noon ay parehong sitwasyon ang kinakaharap ng mga churches ngayon. Why? Dahil napakaraming mga tao sa ating paligid ang alipin pa rin ng kasalanan at kontrolado ni Satanas. Nilinaw yan sa Ephesians chapter 2 verses 2 to 3. Sabi dito, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ng mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ang mga tao na wala pa kay Kristo ay namumuhay sa ilalim ng dominasyon ni Satanas, under Satan's domination. At ganoon din sa bawat hindi ligtas na tao ay kontrolado ng espiritu ng kasamaan. Tingnan natin ang batang lalaki. Kalunos-lunos o sobrang nakakaawa ang kanyang kalagayan.
Mababasa natin yan sa Mark chapter 9, verses 18, 20 hanggang 22. Sa tuwing siya'y sasapian ng masamang espiritu, anong nangyayari? Ang nangyayari ay ibinubuwal siya. Ano po yung ibinubuwal? Itinutumba o ibinabagsak. Nagbububula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. At ito ay mula pa sa kanyang pagkabata. Madalas na siya'y inihagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Napakahirap na sitwasyon yan, mga kapatid. Walang magawang bata, pati ang kanyang ama sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Mga kapatid, kung titignan natin, ito ay isang larawan ng isang uri ng sitwasyon na kinakaharap ng simbahan ngayon. Ano kaya ang maaaring gawin tungkol dito? At ano ang ginagawa o ginawa ng mga alagad ng Panginoong Hesus tungkol dito? Pangalawang bahagi natin, ang kabiguan na kanilang naranasan, the failure they faced. Hinahangad ng mga alagad na pagalingin ang batang ito. Ngunit, lubusan silang nabigo. They failed completely. Ito ay isang nakapanlulungo ng kabiguan. Ang daming tao pa naman ang nanonood. Nakapanood na kayo ng movie ng exorcism? Yes po. Diba, yung nagpapalayas ng masamang espiritu, kapag hindi niya kaya, ano yung ginagawa ng masamang espiritu? Tinatawanan lang siya. Okay, sasabihin niya, pareho lang tayo. Sabi ng tatay ng bata sa Panginoong Hesus, Luke chapter 9 verse 40, hiniling ko sa iyong mga alagad na palayasin ito, subalit hindi nila kaya. Helpless and powerless din sila sa masamang espiritu na ito. Ito pa ang mas kalunos-lunos, mga kapatid, dahil hayagang binigyan sila ng Panginoong Hesus ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at matagumpay nilang ginagamit ang kapangyarihan ito. Matthew chapter 10 verse 1. Sabi dito, pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalayas at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Isa pang talata na binigyan ng Panginoong Hesus ang kanyang iba pang mga alagad ng power o kapangyarihan na magpagaling at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Luke chapter 10 verse 17. Sabi dito, bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Bilang body of Christ or the church, kung titignan natin ang ating buong paligid, ay may mga nangangailangang kaluluwa. Yan man ay kagalingan, deliverance, guidance, and godly encouragement. At tayo bilang mga kinatawan o representative dito sa lupa ng Panginoong Hesus ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Alam ba natin yun, mga kapatid? Yes. Acts chapter 1 verse 8. Sabi dito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Minsan ang nakakalungkot, may mga churches na walang kapangyarihan at sila pa ang naglalaban-laban. Pero nakikita naman natin ang mga nagbabalik loob at ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Word of God na naipapangaral at sa pamamagitan ng mga simbahan. May mga simbahan na talagang napakaganda naman at maayos ang kanilang organization. They have a large program of meetings, all kinds of modern methods, at mayroon pa silang malalaking funds o pera.
Ngunit sa halip na umunlad o lumago ang kanilang buhay espiritual, ay mas lalong nagkakamalay pa sila sa kahinahan. Habang nasa paligid natin ang pangangailangan ng mga nawawalang kaluluwa ay malubha, there is spiritual ignorance out there. Bibihira lang ang nagbabahagi ng Word of God, kaya marami pa rin walang malay sa mabuting balita. Tumataas ang pagkawala ng mabubuting moral ng tao, pagkalulong sa bisyo, sexual perversion, increase in crime, at maraming mga churches is failing to check these evil trends. Maraming mga simbahan ay hindi nasusuri ang masasamang usong gawain dito. Back to our main text, anong sabi ng karamihan? Hindi nila kaya. Ito ay isang pampublikong pagkabigo at isang nakakahiyang karanasan para sa mga churches. Mas nakafocus sila sa mga rules and meetings o sa loob lang ng church at hindi ang evangelization program. The Church of God in a devil-possessed world seems powerless to cast out the devils, unbelief o kawalan ng pananampalataya, immorality, increasing divorce, and the increasing of evil works. Pangatlong bahagi natin, mga kapatid, hoping na nakakasunod po kayo. Pangatlong bahagi natin, ang katanungan nila, the question they ask. Mark chapter 9 verse 28. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon mapalayas? Why could we not cast it out? Notice this, mga kapatid. Ang mga alagad ay nagtanong sa Panginoong Hesus ng palihim, privately. Ito ay nagpapahiwatig ng kahihiyan. This indicates the shame. Kahihiyan at pagkabigo na kanilang nadama. Ang mga alagad ng Panginoon na binigyan niya ng power ay nabigo. Isa sa pinakamagandang bagay na ipinakita pa rin ng mga alagad dito ay lumapit sila sa Panginoon sa kabila ng kanilang kabiguan. At nakahanap ng biyaya na magtanong sa Kanya, bakit hindi namin iyon napalayas? Ganon din sa atin bilang individual believers of Christ. Isang magandang bagay kung mag-realize tayo at lumapit lalo sa Panginoon upang itanong ang tanong na ito. Gaano ito kahalaga? Kapag nabigo tayo na magtanong ng ano ang naging mali, hindi natin malalaman kung ano ang naging mali. Baka may mali sa atin na dapat i-correct. Hindi natin malalaman ang kasagutan ng Panginoon. Baka may kulang sa atin na hindi natin nagagawa, katulad ng quality time of prayers o masidhing panalangin. Kaya napakahalagang magtanong sa Panginoon kung ano ba ang naging mali. Amen? Amen. Nawa magkaroon tayo ng pusong willing magpakorek lagi sa Diyos. Praise God. It is very important na gumawa ng tamang pagsusuri kapag lumalapit tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at pagtatapat. Humility and confession. Kapag ganito ang isang church, ay mas malaki ang nagagawa, hindi lamang sa loob, kundi pati sa labas o sa ating paligid, sa community, at sa buong mundo. Amen? Amen. Praise God. Sige, tuloy po tayo, mga kapatid. Mas magandang ugaliin na kung mayroon mang mali, ay huwag lalayo sa Panginoon. Kundi, go to your private room and pray. Meditate His Word. Ask God kung ano ba ang mali at sigurado bibigyan kanya ng kasagutan katulad ng mga alagad niya nang sila ay magtanong sa kanya. Okay, fourth point natin, mga kapatid, hanggang fifth point lang naman tayo. Pangapat na bahagi natin, ang sagot na kanilang natanggap. The answer they received.
Mark chapter 9 verse 29. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Sa ibang version, panalangin at pag-aayuno o prayer and fasting. Ito yung sagot ng Panginoon sa kanyang mga alagad doon sa kanilang katanungan na bakit hindi nila mapalayas ang masamang espiritu. There were three reasons for their failure. There were three reasons for their failure. Number one, there was lack of faith. Kakulangan sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila sa Mark chapter 9 verse 19. Ano sabi niya? Kayong lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Ang mga alagad na kasama ng Panginoong Hesus ay nagkakaroon pa rin sila ng kawalang pananampalataya na maniwala na ang Panginoong Hesus ay maaaring kumilos sa pamamagitan nila at magbigay ng pagpapalaya o deliverance. At sa ating personal na buhay o pananampalataya ay madalas tayong nabibigo sa parehong dahilan. Minsan, doubtful tayo sa kung ano ang magagawa ng Diyos. Maari kaya? Posible kaya yon? At kung ano-ano pa. Kaya hindi makagawa ang Panginoong Hesus sa isang tao dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Matthew chapter 13 verse 58. Sabi dito, at hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Mga kapatid, huwag nating hayaan na magkaroon ng doubt ang ating faith sa Diyos. Be firm in the faith. Amen? Amen. Pangalawang reason for their failure. There was lack of prayer. Kakulangan sa pananalangin. Ano ulit ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Mark chapter 9 verse 29. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Maliwanag na ang mga alagad ay hindi sapat na nanalangin. Binigyan na sila ng power and authority ng Panginoong Hesus to perform miracles, to heal the sick, to cast out evil spirits, but they do it only for their own. Kailangan pa rin ng constant prayer in all circumstances and situations to activate the power of God. Amen? Amen. Sino sa atin dito ang nananalangin lang kung may problema o kung kailangan lang? Ang sinasabi ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 17 to 18, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito'y kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Pray without ceasing. Praise the Lord. Mga kapatid, ang isang tunay na Kristiyano ay lifestyle na niya ang manalangin sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, kung tayo ay isang Kristiyano, ay dapat lifestyle na natin ang manalangin sa Diyos. Amen? Amen. Hindi yung mananalangin lang tayo kung may hihilingin tayo sa Kanya. O kung hindi okay ang lahat. O kaya kung okay lang ang lahat. Napakahirap kapag ang ating sariling ministry ay maaaring walang kapangyarihan at walang bunga, powerless and fruitless dahil sa kakulangan ng prayer. In good times or in bad times, dapat patuloy tayong nananalangin. Hindi kung may problema lang at hindi rin kung okay ang lahat lang. Dahil kung ito ay kulang sa pananalangin, ay magkakaroon ng kakulangan ng kapangyarihan. Katulad ng sagot ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Nakita ko seryoso ang mga mukha ninyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo siya. Sabihin mo sa kanya, how is your prayer life?
Good. Praise God. Good. 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 Praise the Lord. Correction. Sino sa atin dito ang gumigising ng madaling araw and he pray? Praise the Lord. Bago matulog, Amen. Amen. Minsan. pagpagod na, no? Yung amen mo, kinabukasan na. Amen. Gising mo na. Third reason for their failure. There was lack of fasting. Kakulangan sa pag-aayuno. Ang fasting o pag-aayuno ay nagpapahiwatig ng matinding pagnanais at purpose na handa tayong isang tabi ang mga bagay. Katulad ng material na pagkain, sexual activity, paggamit ng social media at iba pa. Upang magbabad sa presensya ng Diyos at hanapin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagbababad ng Word of God, spiritual songs, and prayer para sa isang panahon upang ang ating spiritual na kapangyarihan ay mai-release. At ang mga kaluluwa na nasa pagkaalipin na ipinapanalangin ay maaaring mapalaya at ganun din kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Itinuro ng Panginoong Jesus ang pag-aayuno o fasting. Matthew chapter 6 verse 16. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw. Ano kaya yung tsura ng magmukhang mapanglaw, no? Sample lang ba? Ay? Hindi ba? Tulad ng mga mapagkunwari. Sapagkat, ito, pinasasama nila ang kanilang mga mukha. Masama na? Upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag tayo ay magfa-fasting, ay gawin natin ito sa lihim. At huwag nang ipagsabi pa sa iba. Upang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang iyong mga spiritual and heart's desire. Amen? Amen. Ang fasting is between you and God. Kasi may mga nagfa-fasting din na sinasadyang ipakita lang sa mga tao. Katulad ng mga hypocrites o Pariseo. At ang kanilang mga gantimpala ay natanggap na nila. Katulad ng appreciation o papuri lang ng tao dito sa lupa. Kaya nga sabi ng Diyos, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit hindi ang mas higit na mahalaga. Ang mga spiritual rewards mula sa Diyos na kung ano man ang ninanais natin ay ipagkakaloob niya basta't ayon sa kanyang kalooban. Amen? Tandaan, faith, prayer, and fasting ay makakamit ang matagumpay o tagumpay kahit sa ilalim ng mga malubhang kondisyon na ating kinakaharap ngayon. Amen? Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Mag-fasting ka rin. Mag-fasting. Panglimang bahagi natin mga kapatid, ang himalang nasaksihan nila. The miracle they witness. Mark chapter 9 verses 25 to 27. Sabi dito, at nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu na sinasabi, ikaw na pipi at binging espiritu, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya. Pagkatapos magsisisigaw at lubhang pangisayin ng bata, lumabas ito at ang bata ay naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabing siya'y patay na. Ngunit, hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. Praise God. Amen. Kung ang mga alagad ay nakipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pag-aayuno, ay ginawa ng Panginoon ang himalang ito sa pamamagitan nila. Kaya napakahalaga na sa lahat ng ating gagawin mga kapatid, ay makipag-ugnayan
magtiwala, magdepende, at umasa lagi sa Panginoong Hesukristo. Dahil ito ay kanyang kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa bawat sumasampalataya ng totoo sa Kanya, kabilang tayo. Praise God. Kumusta kaya ang miyembro ng ating pamilya, mga kapatid? Kung hindi lumapit ang ama ng bata sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mababago ang kalagayan ng bata na may masamang espiritu for the rest of his life. Kaya, yan ang isang titignan natin, mga kapatid. Maaaring nire-remind tayo ng Diyos na tignan ang miyembro ng ating pamilya. At bilang mga members of the body of Christ, ay tignan ang mga tao sa paligid din natin. Nakita natin ang kalagayan ng isang tao na wala pa sa Panginoong Hesukristo. Ito ay kalunos-lunos at sobrang nakakaawa. They are hopeless, helpless, and powerless sa kanilang kalagayan. At patuloy silang ina-assault ng devil. At ganyan din naman tayo dati. So, start now to share your faith in Christ, to pray and fast for them. Amen? Amen. Dito sa Mark chapter 9 verses 22 to 24, nang lumapit ang ama ng bata sa Panginoon, sabi niya, kung mayroon kang bagay na magagawa, tulungan mo kami. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. If you can, everything is possible for one who believes. Ano yung respond naman ng ama ng bata sa ating Panginoon? Nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Makikita natin ang kabutihan at compassion ng Panginoong Hesukristo dito. Hindi lang yung batang may problema. Hindi lang yung mga taong nakapaligid ang may problema. At hindi lang ang kanyang mga alagad ang may problema, kundi pati rin ang ama ng bata. Bakit? Dahil sa kanyang unbelief o kawalan ng pananampalataya. Pati siya hindi nakaligtas sa ating Panginoon. At siya ay humihingi ng tulong sa Panginoon para sa kanyang anak. Sabi niya, tulungan mo kami. Ngunit, pati pala siya ay nagkaroon ng pagkakataon upang makatanggap din ng kaligtasan ng hindi niya inaasahan. Praise God! Dahil nagkaroon siya ng klarong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sabi niya at sumigaw siya. Anong sabi niya? Nananampalataya ako. I believe. The Lord Jesus gave him faith and delivered his son from the evil spirit. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, a healthy church is a praying church. Amen. A prayerful church is a powerful and growing church. Amen. Acts chapter 2 verse 42, verses 42 to 43 and 46 to 47. Sabi dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naligtas. Praise God! Kaya napakahalagang connected at committed sa Panginoong Hesukristo. John chapter 15 verses 4 to 5. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat
kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Laging tandaan mga kapatid, anuman ang mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan o nagpapahirap sa iyo, mga bagay-bagay na tayo ay nalilito at nababalisa, o mga bagay-bagay na nagkakaroon tayo ng kabiguan, ay laging lumapit sa Panginoon. Amen? At magtanong kung ano talaga ang mali sa atin. Lumapit ng may pananampalataya, panalangin, and fasting. At tiyak, nabibigyan ka ng Panginoong Hesus ng kasagutan tulad ng kanyang mga alagad. Amen? Dito sa ating pinag-aaralan, ay huwag na nating gagawin o uulitin pa ang mga failures ng mga alagad. The amazing power of God will move through faith in Christ to please and to trust in Him. Prayer to ask, seek, and knock in Him. And fasting to devote ourselves in spiritual things through feeding our soul with the Word of God and devote ourselves in prayer. Hindi man natin katulad ng ama ng bata sa kanyang malalang problema. Pero maaring ang problema natin kinakaharap sa ngayon ay ang ating mga pamilya. Mga anak, vices, temptations, health problem, mga nakaraan, habitual sins, o ang ating sarili mismo. Mga kapatid, baka kailangan mo nang i-check ang iyong pananampalataya. At baka kailangan mo nang magbigay ng quality time sa prayer and fasting. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayon ng mga kapatid. Binigyan na tayo ng Panginoon ng kasagutan upang malagpasan natin yung mga bagay na gusto naman nating ayusin pero wala tayong magawa. Mga kapatid, let's start to check our faith. To devote ourselves in prayer and fasting. Mga kapatid, gaano man katibay ang tingin mo sa iyong pananampalataya, may mga sitwasyon na ito'y mayayanig, manghihina o manlalamig. Pero, lagi nating tandaan kapag dumarating tayo sa puntong iyon. Hebrews chapter 12 verse 2, it says, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising shame, and had sat down at the right hand of the throne of God. Always focus from the source of faith, the Lord Jesus Christ. Go to the Word of God in prayer and fasting. Palakpakan mo natin ang Panginoon Diyos sa buhay ng kapatid. Tayo po ay magsitayo. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa worship, Panginoon. Salamat sa Word of God, Panginoon. Worship is good. Worship is good. Word of God is good, mga kapatid. Pero mga kapatid, sino kaya sa atin dito, mamaya, pag uwi niya sa kanyang bahay, pupunta siya sa kanyang private room at makikipag-usap sa Diyos. Iiyak siya sa Diyos. Sasabihin lahat sa Diyos ang kanyang mga sitwasyon. Worship is good. Word of God is good. Pero mga kapatid, sino kaya ang pupunta sa kanyang private room upang makipag-usap sa ating Diyos na buhay? Nakita natin ang power of prayer and fasting sa buhay ng tao ito. Mga kapatid, huwag natin gawing routine yung pumunta sa church, aawit ng worship songs, nanamnamin yung worship songs, sisigaw-sigaw tayo, iiyak-iyak tayo, makinig ng Word of God. Paglabas ng simbahan, balik sa dati. Ang gusto ng Diyos, pumunta ka sa iyong silid. Magipag-usap sa Kanya ng totoo, mga kapatid. Dahil yun ang kapangyarihan ng prayer
and fasting, mga kapatid. Doon natin makikita ang kapangyarihan ng prayer and fasting kung gusto natin mabago ang ating mga sitwasyon, mga kapatid. Sino kaya sa atin ang ganon, mga kapatid? Yes, Lord, salamat sa iyong mga salita sa mga sandaling ito, Panginoon. Nakita namin ang power ng prayer and fasting. Turuan mo po kami, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob na isagawa, gawin ng mga ito sa aming sariling silid, sa aming sariling bahay, Panginoon. Hindi lamang pupunta ng church, then doon lang kami mananalangin. Sabi ng iyong mga salita, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid, mga kapatid. Sino kaya sa atin ang ganon, mga kapatid? Kaya po walang nangyayari, walang nagbabago sa ating buhay. Ganon pa rin. Kinabukasan, ganon pa rin. Kasi hindi natin ginagawa ang prayer and fasting. So, hindi ko makakalimutan yung prayer, fast, and faith. Okay po? Tatlo. Pray, fast, and faith. So, gawin po natin. Try natin, subukan natin gawin para makita natin yung miracle ni God sa ating buhay. So, maraming salamat ulit pa sa salita na ibinahagi mo ngayong araw. Totoo ba na ang Diyos ay mabuti? God is good? All the time? God is good. Makabuti ng Diyos. Palakpakan natin ulit ang Diyos. So, ngayon po, ang susunod po natin na gagamitin ngayong oras na to, syempre ang ating testimony. So, tinatawagan ko po si Brother Coco pala. Brother Coco. Sabi ni Brother Coco. Palakpakan. Maraming salamat po, Bro Jason. Amen. Amen. Praise God, oh. You know, Makapal yung papel. mga mahaba yun, bro. Tayo po ay manalangin, Amen. mga kapatid. Start. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa palagi mong paggabay sa amin at hindi mo kami iwan at hindi mo kami tinatalikuran sa tuwing may bumabagabag sa isipan namin sa mga anxieties, problems at sa overtake po namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, binibigay ng lakas ng loob sa amin upang ma-overcome po namin ang mga ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patawarin mo kami kung dumadaan yung mga oras na kami po ay pagtitiwala sa sarili po namin. At nag-akala po namin, Panginoon, na kaya namin lampasan dahil sa sarili namin lakas, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung umaasa kami sa makamundong bagay, Panginoon, akala namin sa lahat ng anxieties, problems at overthinking ay mawawala dahil makamundong bagay sa makamundong Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na makakatulong sa amin, ang tunay na kakapitan po namin, ang tunay na maasahan po namin pagdating po ng bagay na umuusap po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Jesus. Panginoon, palagi pong nandyan, hindi mo po kami iniiwan. Maniniwala po kami, Panginoon, tutulungan mo po kami na maalis ang takot sa amin sa lahat na bumabagabag sa amin, Panginoon. Nabibigyan mo po kami ng lakas ng loob. Ngayon, upang ma-overcome lahat ng anxieties, problems, pati na rin lahat ng overthinking po namin. Maraming salamat, Panginoon, na palagi kang andyan, Panginoon, hindi mo kami iwan. Panginoon, salamat po. In Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat po. Magandang hapon po, mga kapatid. Napol! Napol!
iniisip yung mga ganyan sa salita ng mga Panginoon. Dito ko po nung natutunan yung mga salita ng Panginoon. Amen. Sa inyo, at kay Pastor na nagbibigay ng Word of God. Maraming salamat po sa inyo. And God bless. Amen. Praise God, Kuya Ko. Nakaka-bless si Kuya Coco kasi si Kuya Coco, first time talaga niyang tumayo dito sa harap para magdasal. Di ba? First time na makikita natin si Kuya Coco. Salamat Kuya sa iyong buhay, sa pagbahagi ng iyong prayer. Pagpatuloy mo yung ganyang gawain, Kuya Coco, na nabibless kami pati sa iyo. So, sino pa po ang gustong magpatotoo dito sa ating harapan? O, di ba? Nakanox din na pala. Anyway, i-grab ko na itong opportunity kasi itong araw na ito ngayon is birthday ni Nanay Buling, pinakamamahal kong nanay. And salamat ako na umabot siya sa edad na 80 plus, hindi ko alam kung ano exact na 80 plus. So, sobra-sobra na ang binigay ni Lord sa kanya. She is super blessed ako mga kapatid kasi meron akong mga silent prayer na alam ko na ako lang nakakaalam din kasi kahit asawa ko hindi ko pinaram yan. Pero thanks God kasi pinagkalob niya sa akin yung pinag-pray about sa tinitirahan namin ngayon. And dami kong hiningi kay Lord pero dami siyang hindi binibigay pero sa hiningi ko pero marami siyang binibigay na hindi ko rin hiningi sa kanya. Kaya mabuti ang Panginoon sa buhay ko mga kapatid. Kasi para sa akin yung buhay namin ni Kisa ay parang yung Israelita at saka yung Amalekites na nag-aaway sila pas ba na yung si Moises andun sa taas na every time itataas ni Moises yung kamay niya nananalo sila. Nandun din kami mga kapatid, may mga trials tayo, struggles tayo about isa, pero dahil sa mga prayer ninyo mga kapatid, nalagpasan namin yung mga trials namin. Hindi dahil din sa inyo. Kaya salamat din sa mga prayer ninyo mga kapatid na tulungan sa prayer. Kaya to God of the highest glory. Thank you. Let us remain standing. Romans chapter 15, verse 13, it says, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." Amen. Let us lift our hands to receive the blessings and grace of our God. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa mga sandaling ito. Salamat sa katagumpayan sa iyong banal na gawain. Panginoong Diyos, salamat din po sa mga tao na patuloy mong ginagamit sa iyong banal na gawain, Panginoong Diyos. Ganun din po yung mga kapatiran na nandito ngayon sa room na ito. Pagpalain mo pong bawat isa, kabilang ang aming mga pamilya. Ganun din po yung mga kapatiran namin na wala po sa mga sandaling ito. Saan man sila naroon, Panginoon, pakaingatan mo po sila, pagpalain mo rin po sila, kabilang ang kanilang mga pamilya. Panginoon, sa aming pagpapatuloy, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Lead us, teach us, anuman ang aming mga gawin. Lahat ng ito, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.